So, ang ato ani may tabo, kung personal or sa microphone gyud mangutana, manghangyo lang may nga direct sa pangutana ha. Dili na mo testimony kay malangan man ta. So sa wala okay. So unsa may imong pangutana, madam? Amawing buntag sa tanan. Awong pangutana mahitungod sa imong gidiscuss nga Benedictine medal. Ato mga Benedictine ba nga gamiton after sa deliverance, gamiton ang Benedictine medals para sa mga pultahan, sa door, sa sakyanan. Kunya, ang akong practice ani kay na ako'y sakyanan, na ako'y akong kumbalay, awang gibutangan ba og Benedictine medal? Ya wala na ko deliverance. May effect ba sige hapon to siya or wala to siya epekto? So tubag, Brad Romer, napa ko na epekto ang na-bless na to siya, na-bless na. Na-bless na ko no bro, gibutang niya sa iyang kwarto pero ang iyang balay wala ko no ma-deliverance. Mo effect pa gyapon tong kwan. Pati ang sakyanan. So mo effect pa ko no gyapon tong na blessan nga Benedictine. So ang atong mga medals, mga sacramentals, mga Benedictine cross ug Benedictine medal, muapekto na siya once naa sa grasya ang usa ka tawo. Kay kanang inyuhang mga gipang bless diha, once naata sa mortal sin, walay epekto na sa atong kaugalingon. Nganuman, mag-flow ang grasya diha sa sa mga sacramentals kung ikaw naa sa grasya. Muna nahitabo nga naa diri nga naiuban nga deliverance, walay kasal, halos tilaan ang ilhang cross, dili mapaso ang mga poses nganuman naaman sila sa state of mortal sin. So kanang inyuhang mga sacramentals karon nga inyuhang gipang pabless, gamita na siya ninyo sa kabalaan. Kay naa sa kaalam ni Solomon nga once gamito nimo sa kabalaan ang inyuhang mga sacramentals, mahimo usab kamo nga balaan. So gamita na diha, dili usa ka anting-anting, kay daghan karon nga gagamit og mga sacramentals nagihimong anting-anting. Makasala mo ana og sacrilegious, mablasphemous na gani na siya. Kay kung inyuha ng pirmi nga inana inyuhang mindset magical nga kanay makaprotekta nako tungod kay sa mga demonyo pero namos mortal sin, useless ra gyapon. So bisan og wala na deliverance inyong balay, once na mo sa grasya ang tibok pamilya, mawad-an og stronghold ang demonyo og muhawa sila. So mao ra to. Okay, daghang salamat, Brad. Good morning sa tanan. Bro, na ako'y ipangutana about sa adong as Wednesday nakapabadlist. Tapos last Friday nalimtan ba nakakaon og karne. So nakasala na lugar mi ana. So i-confess na mo na karon sa pari. Okay, mo to ipangutana bro. Nalimtan, wala gitoyo, nalimtan gyud pagkaon. Atong hinumduman ha nga tulo ni ka klase nga makasala tag mortal. Full knowledge, full consent o grave act. Bugos nga pagkaybalo, bugos nga pagkatugod o grabe nga pagbuhat. Mag-uban gani ning tulo, mortal sina siya. So kung kana kay nakalimtan man, dili man na full knowledge, full consent, wala man na siya diha. So wala kakasala og mortal, vinyal lang na siya. Ug atong timanan kung ang sala nga vinyal, pwede na ta mo direct to the Lord, nga Lord pasaylo ako Lord kay nakakaon ko karne. Ana, no? Kay Isaiah 1 Juan 5:16 ay sika magtotoo nga makasala nga dili mo sangpot sa kamatayon, pwede siya magampo mo na siya vinyal man. Ug ang sala nga dili mo sangpot sa kamatayon nga dili na ka pwede magampo niini. Mo na siya mortal. So mo to yung tubag. Okay. So boto natay tulo kanang bugos nga kay balo o bugos nga. Okay, mudugang si Brad Jesse. Mudugang o gamay. Kung pananglit makalimot mo, yan makakaon mo, pwede na ninyo rosaryuhan o saka rosaryuhan. Ha? Para nga itong mong pinyal. Kaya kalimot man dyan mo, waman dyan nyo tuyo di ba? Niya, kayo nga na po mga panahon na, panglimutan po ta. Mati nga ba uy, anak na ka maka, huna-huna, natunan ni mo karni. Uy, birnes, mandairon. Ano so, di ba?
o magrosaryo ka or alms giving, manglimos ka. Kamo tay imong silbing solusyon ato nga nakakaon ka og maong karne. O nga wa tuyua nya og dato ka nya na kay mga pobreng silingan mas maayo kada Bernes makakaon ka. Kay aron permanente kang makapanghatag. Sus labo. Kakaon mo ko Bernes madayron. So, pero ayaw po ng manlok ihatag or karning baboy kay nakaangin po hinuong ka. So muna mga kaigsunan ko rin Kristo, ang anak lang. Okay. Okay, so naay pangutana ni Brad. So yung ngalan doy, kalimot ko, taga Kansibaw do. Okay, na yung pangutana Brad, pwede igamit ang St. Benedict Medal sa isang tao during deliverance o pwede unsay proper way. Okay, ang yang pasabot siguro ani bro nga kung dili cross, aside from cross, pwede ba nga Benedictine medals ang gamiton sa pag-deliverance? Pwede ba kuno nga deliverance Benedictine medals ang gamiton during sa pag-deliverance bisan walay cross? Atong hinumduman nga tanan mga sacramentals pwede gamiton. Tanan nga sacramentals. Kay balaan naman na siya. Kaalam ni Solomon says, Jess, kini mga balang butang ug inyo kining tagdon sa pagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kung makaton kamo ning pagtulan na ana, makahimo kamong pagpanalipod sa inyong kagalingon sa adlaw sa paghukom. Subot pasabot tanan mga sacramentals mga balaan na pwede na to gamiton. No? Mo to'y tutubag. Okay, pwede gamiton ang bisan usang sacramentals. Alang ni adtong uban mga tao, mo titubag basi mo po yung pangutana nga pwede ba cross, pwede ba rosary, pwede ba medals. So pwede gamiton basta na bless. So kung doon na po yung mga pangutana, palyo kong sulat sa inyong pangutana, ayaw mo kaulaw. Kay asking is another form of learning. Mangutana ta para ta may balo. Okay, din ito sa pangutana. Nganong importante man nga magrosaryo? Or unsa nganong importante man nga magrosaryo gayon? So, sa kinabuhi sa tao, ilabi na natong mga Katoliko, pinaka-importante gina natong rosaryo. Nga naman, si Mama Mary, di ba? Mauna siya atong gikuan ng intercessor. Di ba? Kung anak ka sa balay, ug nakay toyo, ang uban example, anak na toyo samahan, ari magiginas inahan mo agi, di ba? Intercessor. Munay the great intercessor natong mga Katoliko si Mama Mary. Unya mo punay kasagaran giatake sa mga laing sikta si Mama Mary. So, ingon ani siya. Ang agig tubag unsay pinaka-importante ha? Nganong importante ang rosary? Kay panahon nga magsigita og rosary, so si Mama Mary duol kaayo nato. Di ba? Sige tagsampit ni Mama Mary duol kaayo nato. Kay dool man nato si Mama Mary, syempre, dool pud ang yang anak nga mao si Jesus Christ. So timan when Mama Mary is present, devil is absent. Di ba? Kung naa si Mama Mary sa imuhang presensya sa imong kinabuhi, wa joy demonyo nga mo puyo diha. Kay nga naman, di man sila pwede magsagol. Di ba? So kung wala si Mama Mary sa inyong kinabuhi, sa inyong pamilya, so kinsa may naa? Ang demons. Mo nang pinaka-importante jud ang rosary. Gani sa halos tanang mga santos, grabe ang ilahang devotion sa santos nga rosaryo. Og experience na namo dire sa office. Nga naay time nga nay demons nga murag na-use na sila sa mga exorcism prayer, di na sila mapatuo, pero inig-ingo na mo nga magrosary ta atong i-offer ni nga rosaryo para sa liberation aning nga tawana. Magsugod na nagsyagit ang di pa mi kasugod og rosary, magsigin og sugod na nagsyagit ang mga poses. Ayaw na po ng bayhana. Di ba? So ingon ana experience na namo dere nga grabe ka importante si Mama Mary. Ilabi na ang yang santos nga rosaryo. So mao na siya tubag sa pangutana, ha?
Okay, na mangutana si Brad. Okay. Direct sa pangutana, Brad. Mga brother and sister, no? Na ako pangutana mo po ra kay ni. Kining ako sige man ko grosaryo niya ngano man nga mosulod mong gyud ang nang nuway no kay naglibo ko niya. Ang ako mga anak siya bati na kay kag mga pulong pa. Di man gud bati. O sige kag grosaryo buntag hapon. Niya mosulod man gyud ko. Sa ako pong pagsabot, wa mosulod gyud ni kini amaning wala. Iabot to, no? Oy ako pagsabot niya sila dili makasabot nako. Marana. Ang pangutana niya, Brad, at klaron, sige siya grocery, pero dautan ko gyapon ang mga pulong nga mogawas sa iyang baba. Wala day magpulos tingali ang paggrocery niya. Mo yang but pasabot. Okay, salamat kayo bro no sa pangutana. Kining maong pagrosaryo unay paagi nga pagampo ni sa kinabuhi ni Kristo. Unya, ang pagrosaryo dili lang kutob kay mingon ra kag mituwa ko maghimaya mahanamo maghimaya ka Maria ana nga mura ra ug imong gi-memorize. Ang importante ana kinahanglan meditation. Pamalandungi ang matag misteryo nga naa sa santos nga rosaryo kay kining rosaryo atong gipamalandungan ang kinabuhi ni Kristo. Samot na gyud kung ang imong gamiton contemplation. Kay ang meditation imoy pamalandungan. Ang contemplation imo gid ang gibati nga naa jud ka in akto ba. Sa dihang gilansang si Kristo naa jud ka sa atubangan niya. Contemplate, mas labaw na siya sa meditate. Kung nga na ang imuhang pagrosaryo, unya, disiplina ay mong kagalingon. Pagpugong, pwede magdita mamalikas. Pwede magdita musulti o dautang pulong. Ano di man takapugong ana? No? Kaya ang rosaryo, sakramentals po na siya. Di man na siya sakramento. Mo-effect na siya kung naata sa estado sa grasya. Dili pwede nga di ka musimba o niya magrosaryo ra ka. Naka sa estado sa sala. Ha? So mo na nga kinahanglan, mangumpisal ta, nga mo na'y atong gibuhat, daotang pulong nga buwa sa atong baba. Unya, mo na'y makahugaw sa tao. Diba? San Marcos City, ang makahugaw sa tao dili pagkaon. Kung dili ang matag pulong nga mugula siyang baba. Oo, mo na nga pugi imong dila. Kay di mo na pwede musulti ka nga waas imong una-una. Kasultihon jud ka pero pugi lang yun. Adi ka makasultig da utang pulong. Unya ang imong pagrosaryo nag-agad nimo ng ex opere operantes. Why effect tining bisan pag hotdo na to sa kabarel nga olive oil, bisan pag rosaryohan mo murag lubi ka nagkuha ang page. Unya naa ka estado sa sala, wa kay pangumpisal pila na katuig. Why effect? Naibalo ba mo unsay ingon si Padre Pio? Ang tao nga magrosaryo dili gyud maimperno. Pero naimo nakita ang tao nga di gyud tig rosaryo, imo na ingno na lang ang kandidato ni, kandidato jud. Kay ang pagrosaryo paagi nga maduol ta sa Ginoo. Pero kay sacramentals man imong kaugalingon dili pwede pare nako siguro kog pintas nya way rosaryo. Gabinugat laman ha samok-samok ra man sung liog ung ana ba. Ha? Mo na makigsuunan nga matinga ka ngano nga sige sunod-sunod gyapon ta. Ang usa na pod pagbuot po sa Ginoo nga gisunod-sunod gyapon ka sa mga malas niya ang imong mga anak may krus sa imong kinabuhi. Ngano man kay basin og magbinuotan na silang tanan mohunong na pug rosaryo.
Unya kay sa sa may gingon sa 1 Tesalonica 5:17, praying without ceasing. So mintras makahimo pa ta sa pagampo, dili gyud ta mohunong sa pagampo. Kay bisig mo tag so si mana mabuutan na ni akong anak, budlay nagbubalik pagunit aning rosaryohan na. Hagbaw na Ginoo mo na makaigsuunan. Padayon, besan pa og naa sa kahimtang ta sa grasya or naa sa ta sa kalisod, padayon jud ta sa pagampo. So mo na padayon lang brad. Ug dili pa pud magbidota di imong mga anak, apa na yung divine providence. Maghuwatag kanus ay hatag sa Ginoo ning maong kahigayunan nga sila mabag-o kay ang pagrosaryo usa na siya paagi nga ang imong mga anak mabuutan. Mabuutan. So pila pa man ta ka tuig nagsigig rosaryo, basig sukad sa una wa putay rosaryo hay di bayad-bayad sa tas nang nangagig mga adlaw mga tuig. So mo na makaigsuunan na gusto. Okay. Wa na mo dugang sa pangutana nga nagsige sa grosaryo unya gapamalikas na gyapon siya. Okay na to. So dinita sa dugang pangutana, matawag ba nga walking process ang nagsigi og pamalikas sa kada adlaw unsay angay matambag ani nga mga tawhana? Maisip pa ko do nga walking process ang sigig pagpamalikas, Brad. Okay, so ang tubag dili, no? Dili ka kanang walking possession ang makadiagnose pag yun ana ang exorcist. Mga dili ta pwede bisan gani kami, dili may basta-basta mo gamit anang termino nga na-possess ka. I-undergo pag yun na siya diagnostic exorcism or deliverance. Human sa prayer, kung na siya mga negative reaction, nawa siya siyang kaugalingon, ana pata makaingon nga kining tawhana walking possess. So dili po na to tingali ang usa ka tawo nga naulipon na sa bisyo habit na niyang pagpamalikas, ang eksakto nga term ana demonic obsession. Kay naaman siya sa gitawag og habitual sin. So ang usa ka tawo day nga naulipon na siya sa bisyo, na siya sa state gitawag na siya og kining demonic obsession. Pero kung possessed ba na siya, di pa takad siguro ana ra na mahibaw-an kung human sa pag-undergo sa exorcism or deliverance. Mao na itubag. Okay, dugang pangutana, mo tubag. Dugang pangutana, ang green nga Santo Niño, Brad, nganong isurrender man? Tungod kay ang history anang green nga Santo Niño, gikan na siya sa kulto. Si Cardinal Vidal ba to, bro? Cardinal Vidal sa Cebu, kaniadto god, di ba ang Santo Niño de Cebu, puwa man na siya yun. Unya, ang nahitabo, dahil ito'y hitabo sa Cebu sa una, dahil ito'y usa ka babae, nga musod na siya sa Santo Niño Basilica, magluhod na dito, unya, pinikataw-taod, mukirig. Kaya nga naman, musod kuno niya si Santo Niño, muotro pod ang tingog, mura na pog bata, maghatag og mensahe, o katong maong babay, maoy gitawag na to nga leader sa usa ka kulto. Unya, siya maoy gapasiugda ana nga ang Santo Niño ilisan og sinina nga green, kay ang green pampaswerte man na siya. So mao na siya nga ang tungod kay ang origin ana gikan sa kulto. Hinumduman nato nga ang intention sa maker mo prevail gyud na siya. Bisan pag ang imong intensyon ana dili na pampaswerte, di man ikaw gagama, igo ra man kaning palit. Ang intensyon sa gagama ni ana mo patigbabaw gyud na, mao na nga dili mo effect ang blessing. Tungod kay ang intensyon sa gagama wa mahisibo o mahisubay sa intensyon sa simbahan. Mao nang magbantay taning mga sakramental niya, mao na nga subo palandungon daghang mga Katoliko nga kanang di mo sabot anang dapita. Lisod pasabton ba, tingali makaingon po ko nga naabaya po'y gitawag og espiritu ng kabubuhan. So naaday po'y klase sa yawa
nga i-block sa yawa ang imong panabot nga bisag unsaon kag explain di ka kasabot. So mao po na peligro na siya, soul ties na siya, unholy soul tie. Oh, unholy ties ang term. Okay, nya follow up ato Brad. Ang yellow lagi nga gold, ang yellow gold lagi nga Santo Niño kay ang tawag nila palaboy man. So, unsa may meaning aning mga color Brad? Actually, pila na ka Santo Niño, Bro Romer, ang naay canonical? Tulor ba? Upat. Ana, kanang uban nga mga Santo Niño nga kining gitawag nato nga color kuan na siya. Okay, naingon ane. Wala gyud ni siya gi-approve sa simbahan. So si Bro Romer kay magkukulit man mao ni atong pa-explainon ane kay naa siya explanation aning kabahin aning mga ingon ane. So kaning Santo Niño di Palaboy o kanang de la Suerte or Santo Niño nga green, tanawan ang dagway kaluha di. Ha? Halos parihara na sila. Kung inana gani tanan inyong Santo Niño, i-dispose na. Ngano man usara ang tag-iya ani. Usara ang gagamaani, bali mass production ni siya gitawag namo sa mga sculptor. Mass production tungod kay usa lang ang hulmahan. Pare-parihara naghulmahan tanan, tanawan ang dagway ana. Bahalos parihara ang hulmahan. Oh, so once makakita mo inani og porma ay jaw gud mog palit. Tanawan ng Santo Niño di Cebu, parehag dagway di. Santo Niño di Palaboy nga original, parehag dagway di. Oh, kana parehag dagway di. So kita nga mga Katoliko mas makaila pag anay tag dagway sa ato ang mga kabit o mga kaway. Oh, so inana siya ha. Tanawa ninyo ang dagway sa mga Santo Niño. Basta parehas gani inani gani nagporma, wala na giaprubahan sa simbahan. Ngano man, gipabit-bit og bag nga naipuntel, wala siya, okulto na siya, pampaswerte. So maura na itubag ha, tanawa ang dagway, inani ang dagway sa mga wala giaprubahan. Ha, pareha nagdagway tanan. Okay. So naay kanang yang gibalido, katong ipakita mo toy balido, katong yang kuan karon mo toy dili balido. Dugang pangutana? Okay. Lay pangutana, bro. Okay, pangutana, unsay buhaton sa yuta nga naay gahikog sa kahoy nga naa sa among yuta? Okay, i-deliverance ang yuta. Mora gyud na mag-pray over ka basta imong yuta na kay authority mo deliverance ana. Kay aron mulayas ang spirit of suicide nga nagpuyo sa maong area. So karon pero di po na magsilbi ng ikaw ang mangunay og deliverance kung wa kay kasal, wa ka sa estado sa grasya, dapat na ka sa state of grace kay manghingilin kog kagyawa. Di ba day kuno mo katawa ng yawa nga nanghingilin kag kauban? Mao na no nga ang yawa particular kayo nag-authority. Mao na di jud nakakomedyahan. Mao nagmaghala-hala gani kag palagpot og yawa unya na ata sa estado nga kanang ang atong kinabuhi wa mahisubay sa kaubuton sa Ginoo mamiligro ta na. So say buhaton mangumpisal ta, dapat kita pod nga mo deliverance, wala tay contamination sa occult ug kun naaman ato na nang gikumpisal ug ato na nang gisalikway sa hingpit sa kasing-kasing ug hunahuna pa lang nato gisalikway na nato sa hingpit ning tanang mga patuo-tuo kana wa nay hold ang yawa nimo. Mao na nga naa na kay authority pagpalagpot ana. Mao na angay buhaton. Mao na nga og moingon bag tingali mo follow up o pangutana, Brad, murag mahadlok magkami mohimo Brad, pwede bag kamo di jud may musugot ana. Kinahanglan ang tanang Katoliko musukol sa atong kaaway. Balaod na sa Ginoo. Nara Santiago 4:7 sukli ang yawa ning ingon ba na Brad Sirwen, Brad Jane, Brad kamo ray sukol sa yawa kanang uban way labot tanan nga magtotoo gisugo nga mosukol sa yawa. Mao na og mahadlok kamo atake sa yawa timaa na kauban mo sa yawa. Mao na nga wa tay choice ana musukol ta or mahadlok ta.
Kay kung mahadlok data sa atong kaaway, timaan ning surrender ta sa atong kaaway. Kay wa tay salig sa gahom sa atong Ginoo. Mo titubag. Okay, niya po'y pangutana, Brad. Amo lang yung isulti daan nga dili ta makaklaro gipadautan ba mong dili dili ta maka pinpoint ba nga gipadautan ka lisod man ang inana pero dinhi na pangutana, Brad, unsaon man pagsulbad na nawala na akong sakit na nya na pa may mangamang sa akong lawas gabalik-balik ang sakit na ho binhod ang lapalapa gidautan pod ko. Okay, so naay gitawag og natural illness na apoy preternatural. So, ang makaprove ra gyud ana nga kulam na siya o barang ang exorcism. Kay daghang mga tao diri tungod kay daghan na kayo sila giduol nga albularyo. Na-convince sila nga gibarang sila, pero kami mismo diri naka-prove nga wa ka baranga. Unya mamugos ra ba gibarang ko, Brad, o ug mauna nga labaw pagkagutok sa exorcist di adyaw na laman kapag pa-exorcise naswito naman day kang daan. Ingana jud ka peligro kanang sige tag-atog albularyo kay mosilsil sa atong hunahuna nga gibarang kag bisag wa baranga. So ngani ang tubag ana ang makaprove jud ana nga gibarang ka ang exorcism. Mao na ikuan ana karon human sa exorcism nagapoy mangamang nimo nagapon kay mga mabinhod imong lapalapa posible kang naa kay problema sa nerve mo na nga angay ka moduol og doktor. Kon pananglit dito na ka sa doktor negative ang tanan nimong laboratory dako kayog puruhan nga kanang imong gibati nga nay nangamang nimo na posible nga naa kay psychosomatic disorder. So mao na nga duol og psychiatrist. Nga oras na itubag na mo ana. Kay bisan pag maligo kag usa ka barrel nga holy oil kung imo ra nang hunahuna nga gibarang ka sa di jud ka tinuod nga gibarang mao na nga di jud na masulbad ng problema ha. Ang makatabang jud ana psychiatrist. Atong klarohon ang makaprove ra gyud anang pangutanaha kung nayawaan ba na or dili ang exorcism. Okay, sumpay pangutana atong Santo Niño. Brad, na may Santo Niño nga look alike yun, ang sinina ray nagdiferensya? So kanang klasiha sa Santo Niño, bro, kana siya ba? Praga. Mao na Santo Niño de Praga. So mao na dili na siya parihag purma sa Santo Niño nga green nga pampaswerte. Kana siya Santo Niño de Praga. So sa France na siya. Sa kanang nganong puwa man ang Santo Niño gikan man sa Spain. Sa France lahi man po ilang culture. Mao na nga kana siya approve siya sa simbahan. Ingon ana nga klase sa Santo Niño. Santo Niño de Praga. Mao na ikuan ato nang iklaro. So nalipay siya, Brad, kay iyara pa itong gikuha gikan sa sakyanan. Okay, dinita sa dugang pangutana mo, adto ba ang isang newborn baby sa langit bisag wala pa sa mabunyagi, naa pa ba siya ay original sin? Okay, ang simbahan ana walay definitive answer. Gani si Saint Augustine o Saint Thomas Aquinas nagtuo sila nga ila ra ning hypothesis pangagpas ba nga kining mga bata nga way bunyag ging dogma man gyud na sa simbahan diya sa Juan 3:5 nga dili makasulod sa gingharian sa langit kung dili mataw pag-usab pinagi sa tubig ug espiritu. So bunyag. So gikinahanglan ang bunyag kay ang bunyag maoy makapapas sa salang original. So mao na nga kung naatay original sin, mao na sa gipadayag 21:27 ba na nga dili ta makasud sa langit bisan gamay nga buling sa sala. So ang usa ka bata nga way bunyag, matod pa ni Saint Thomas Aquinas, di siya makasud sa langit tungod kay wa may grasya ang iyang kalag. Unya, dili pod siya pwedeng mapurgatoryo kay ang gipurgatoryo kadto ra mang naay venial sin. Unya ang bata kay wa man ay actual sin, di pa man nakamaw mangawat. Unya sama labaw nang di na angay impierno kay wa man ay mortal sin. Wa inosente man ang dako. So mao na nga matod ni Saint Thomas Aquinas at ni Saint Augustine nga dunay limbus infantrum. Tato pa limbo of the infant. Pero kanang limbo sa mga bata
dili siya official teaching sa simbahan, dili siya dogma. Gani si kanang Pope Benedict XVI napod siya kaugalingon nga panglantaw kabahin ana. Ang giingon na ni Pope Benedict nga posible ako ra po ning opinion nga basin di ay nga kining mga bata nga namatay nga way bunyag sekretoon sila hugas sa Ginoo aron makasud sila sa gingharian sa langit. Posible po ron nga mahitabo. So kana siya nganong wa man gi-reveal sa Ginoo ug klaro nga revelation nganong aha ibutang ang mga bata nga way bunyag gituyo na sa Ginoo kay ang wisdom niya ana aron kitang tanan dili nato i-neglect ang sakramento sa bunyag kay wa may kasiguruan mao na nga aron maobligar ta nga ang tanang bata pabunyagan. Mao na nga ang Catechism of the Catholic Church namulong nga atong iampo ang mga bata nga way bunyag nga unta padangaton sila sa Ginoo sa gingharian sa langit. Mao ra jud na itubag ana. Okay, motutubag sa bata nga wala mambunyagi nga namatay. Unya dugang pangutana magrosaryo mi kadadlaw brad, pero akong bana dili man gud kaluhod kay sakit daw tuhod. Ang yang edad 69. Unya ako po dili po kanunay kasabat. Tulom mi kabuok sa pamilya. Unsa may angay buhaton. Pag rosaryo mo nga asa mo dapita nga komportable. No kung komportable ka nga maglingkod o di ba? Gani daghang mga santos nga bedridden na wa to magluhod kay bedridden di na kani kabakod pero gasor rosaryo gyapon. So ang pagrosaryo di ay dili basihan ang pagluhod gaampo na ka. Ang pagampo mga igsoon ang tan-awon sa Ginoo maune kay ang meaning sa prayer di ay is an elevation of our mind and heart to God. Atong gituboy ang atong kasing-kasing o gunahuna sa Ginoo. Every time nga ato nang gibuhat, gaampo ta. Karon garosaryo ka galuhod pero galaraw-laraw ng imong mata, nara kag hunahuna sa imong hinayhay, nara kag hunahuna kinsay nangutot sa amaron dapitang kakaraw-karaw, wa ka gaampo, gabagutbot ra ka. Parehara gud na ning simba. Kung ang imong kasing-kasing o gunahuna na focus ra ka sa pare, labi si Father Darwin Mumisa, gwapo, nag-focus ra ka sa pare, wa ka magampo, gabiga-biga ra ka sud sa simbahan. Mao na nga ana ra ta makaingon nga gaampo ang labing importante di ay galingkod man ka or galuhod kay galingkod ka kay sakit imong tuhod. Ang labing importante nga gituboy nato ang atong kabubuton o gunahuna sa Ginoo. Mao nay kahimut-an sa Dios. Mao nay tubag. Okay, so dili magbase ang posisyon no, kundi ang kanang kasing-kasing yun gikan ang pagampo. Okay, dugang pangutana. Pwede ba ma-process ang tibuok pamilya bisag wala ang uban member sulod sa panimalay kay tuwa sila sa layo dili makadali-dali paguli? Pwede ba i-process ang tibuok pamilya bisag wala ang uban? Lisod na siyang buhatag yun. Kay para na mo ambot og pwede tingali i-process online pero lisod yun na siya kami wa gidiscourage na namo. Kay usapa daghang complication ga sa online. So ari gyud ang eksakto gyud nga proseso naa ang tao nga gustong magpa-process. Kay kini ang processing mingon kag ipa-process ang tibok pamilya kasagaran naay mga ginikanan nga gusto niyang ipa-process iyang pamilya pero siya ra day willing kanang mga sakop sa pamilya ning kuyog ra na pero ang tinuod ana dili na willing nga bag-o. Unsay pruweba ana? Nami pasyente dire nga naa siya ay anak nga bayot. Possess ang iyang amahan. So, grave oppression. Grabing harassment. So, mo to i-process ko no ang pamilya. Abi na mo og na-process to. Pero ang tinuod, sa nahakay-hakay na ang amahan, ang iyang anak nga mahuyang, nakig-ipon og laki. So, klarong pagka-istorya, nga katong ilang pag-are, dili kabubuton sa tanan nga magpa-process. Kadto rang nayawaan maiwiling o pipila pero dili tanang sakop. Mao na nga ang proseso kinahanglang mo decide ang tanang member sa pamilya magpa-process me. Mao to na eksakto. Dili o samot nang online lisod kayo na. Lisod magana nang personal usa nang online peligro na siya. So mo to masabtan nga dapat kabubuton sa tanan tibok pamilya nga dunay process. Okay, dugang pangutana. Nganong importante man gayod ang mag-rosaryo?
So natubag naman tayo na Brad JC ganiya pero ato gyapon ang Oo. tubagon. No? Dugang lang. Nganong Dugang importante ang pagrosaryo? So una, hinumduman nato nga kini di ang moingon ning ato mga igsoon nga di Katoliko nga unbiblical kuno ning rosaryo. Pero yan ha, anya atong mga igsoon nga dili Katoliko, sige sila gamit aning 2 Timoteo kapitulo 3:16. Unsa may gingon dire? Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Laktod nga pagkasulti, ang tibuok Biblia makatabang pagtinarong. Makatudlo ni nato paggiya sa kinabuhing matarong ang tibuok Biblia. Pero wapod mo ingon nga Biblia ra. Karon ingani, kanang santos nga rosaryo gitawag na ni Pope John Paul II, Saint Pope John Paul II og Compendium of the Gospel. May ka compendium summary, sumada sa ebanghelyo. Ngano man? Kay kanang matag misteryo ana tingali sa Biblia nga Bisaya di mo mabasa ng pulong rosaryo. Pero ang mga misteryo o mga pagampo gilitok ana gikan na tanan sa Biblia. For example, unang misteryo sa kalipay, ang pagpahibalo sa anghel. Naama na sa Biblia. Ikaduha, ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel. Gikan na sa Biblia. So, gimong sabton ang santos nga rosaryo, samari ni sa kinabuhi ni Kristo. So, sa gingon dire, nga ang ebanghelyo, ang kasulatan, makatabang. So, ang santos nga rosaryo, kay ang mga misteryo ni gikan man ni sa Biblia makatabang ni sa atong pagpamalandong ni ini pinagi sa pagpamalandong makatabang ni nga mahimot ang Dios nun. Makatabang ni nga motubo ta nga espirituhanon. Mao nay unang rason. Ikaduha, ang tinuod nga Kristohanon mudawat ni Santa Maria. Kabantay mo sa dihang namatay si padong namamatay si Jesus dito sa tiilan sa cross. Di ba sa Juan Kapitulo 19, 26 hangtod sa 27. Di ba, og makabantay ta, nga sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, ug sa tinunan nga iyang gimahal, nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan, babay, ania ang imong anak. Unya, miingon siya sa tinunan, siya ang ania ang imong inahan. Karon, base sa interpretation, kinsa ang tinunan ni Jesus? Si San Juan. Pero ngano man nga si San Juan nga nagsuwat dili man iyangan ang gibutang. Nganong ang iyang giingon dire minahal nga tinun-an ni Jesus. Wa man gyud niya specific ang iyangan. So ang logic nga ang tanan di ay nga mga sumusunod ni Kristo, ang tinuod nga tinun-an ni Kristo mudawat sa iyang inahan. Ang pruweba kining buhat kapitulo 1 na 1:14. Nagtigom kanunay ang mga apostoles o mga magtotoo. Nagtigom sila kanunay aron magampo. Uban usab kanila ang mga babae ug si Maria nga inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsoong mga tinunan. So sa ato pa ang unang mga Kristohanon nagampo nagtigom kauban ang mahal nga Birhen Maria. So ang usa ka tinuod nga sumusunod ni Kristo mudawat ni Santa Maria nga inahan. Kung tinuod kang tinunan ni Kristo. So kini di ay mga nagsalikway sa mahal nga Birhen Maria, dili ni tinuod nga sumusunod ni Kristo, mga kaliwat ni sa dragon. Sumala sa pinadayag kapitulo 12:17. Unsa may gingon diha? Napungot pag-ayo ang dragon ug nakig-away sa tanang kaliwat sa babae nga nagsunod sa pagtulunan ni Jesus. Kinsa man ning babae nga gipasabot ug imo nang iatras sa 12:5. Usa may gingon dia, kinsa man ning babae nga nanganak og batang lalaki, nga ang iyang anak nga lalaki milingkod sa trono sa Dios, wag yo hilain ang mahal nga Birhen Maria. So ang tanan nga nangatake sa mahal nga Birhen Maria, kaliwat na sa dragon. Mao nay ikaduhang rason. Arita sa ikatulong rason, nganong magrosaryo ta o kanang naay mudangop ta sa mahal nga Birhen Maria. Arita sa Sirach kapitulo 24. Ecclesiasticus or Sirach 24:24. Sa Douay Rhymes version, kay sa mayong balita gitangtang ni nila, wa joy batasan ning mga protestante. Ila jong gipasipalaan ning Biblia.
So unsa may giingon dire sa Biblia? Ang giingon dire, I am the mother of fair love. Ako ang inahan sa patas nga gugma. And of fear, and of knowledge, and of hope. And me is all grace of the way and of the truth, and is all hope of the life and of the virtue. Na? Ako ang inahan sa gugma. Anaa kanako, ania dinhi kanako, unsa may giingon diha? Anaa dinhi kanako ang dalan, ang kamatuoran ug ang paglaom sa kinabuhi ug ang balaang paglaom. So kinsa magani? Nagingon pagyo dire, for my spirit is sweet above honey, and my inheritance above honey and my honeycomb. My memory is unto everlasting generation. So, mo na giingon are. Unya, sa 26, come over to me, all ye that desire me, and be filled with my fruits. Mao na ang kinsa maning babae kahaani. I am the mother. So, sa daang testamento, gitagna na ni daan ang mahal nga Birhen Maria. Nga naman, si Birhen Maria man kay siya man ang inahan sa dalan, sa kinabuhi, o sa kamaturan, kinsa man na. I am the way, the truth, and the life. Kinsa ningingon aron? Si Kristo. Si Jesus. Unya unsa po'y giingon dire? My memory is unto everlasting generation. Unsa may giingon da sa Lucas 1:28. Sukad karon ang tanang tao magtawag kanako bulahan. No? From now on, all generation will call me blessed. Haom siya kayo. Unya giingon dire, umari kamo kanako kung gusto kamong mapuno sa akong bunga. Kinsa ang bunga sa tiyan ni Santa Maria? Bulahan ka sa tanang babae ug bulahan ang bunga sa imong tiyan. So muduol ni Santa Maria di ay mapuno ta sa iyang bunga nga mao si Jesus. So mao din na sa nilatin, ad Yesum per Mariam, pinaagi ni Maria ngadto kang Jesus. Kung muduol ta sa ang mahal nga Birhen Maria, muagak nato nga mas maduol ta sa iyang anak nga si Jesus. Mao na itubag nganong magrosaryo. Okay, nya kuan, sugod karon di ta maulaw magdala kang Santa Maria sa atong panimalay. Kay dinhi ang giingon sa Juan 19:27, unya miingon siya sa tinunan, siya ang imong inahan ug sukad ni adto gidala sa tinunan si Maria aron didto na mopuyo sa ilang balay. So gidala gid niya ang mahal nga Birhen sa ilang balay. Okay, dugang pangutana. Kung importante ang pagkumpisal, kapila man jud mangumpisal og every anus ata kinahanglang mangumpisal. Matod pa sa Cogan Catechism, a brief catechism for adult ni Reverend Father William Cogan. Matod pa, ang usa ka maayong Katoliko mangumpisal karabuan. Gani si Padre Pio, gi-encourage niya ang iyang mga spiritual children mangumpisal karasimana. Kay matod ni Padre Pio, ang usa ka kwarto angay ni hinluan karasimana, kay og ibinuwa na muraghan ang abog. So mao na nga ang usa ka eksaktong usa ka maayong Katoliko na ay gitawag devotional confession. Mangumpisal ta karabuan. No mao na napoy mga pare nga dipod mosugot og daily, dipod mosugot og ambot og unsay ilang rason. No, dili lang ta mosupak ana kay dili man kitay pare. Mao na nga pero kasagara mga pare mosugot na sila muhangyo ka mangumpisal karabuan every first Friday baron. So pwede na siya nga buhaton. Unsa man ang balaod sa simbahan brad nga at least once a year. Kon pananglet kay balaan na gyud ka nga pagkatao di jud ka tigkasag mortal. Binyal ra sa nimo sa tibok tuig. Maunay at least mo kumpisal ka kausa sa usa ka tuig. Kadtong mga taong di tigkasag mortal. Pero kining mga naunga samot na ning speaker, imposible di kasa manglibak pamangganita kusog manita mo reklamo, questiono na to ang Ginoo, di ta kasabot unsa masuko ta grabe kita sakit kita manulti manungo paganita unya moingon tag at least once a year sana all balaan nga pagkatao. No nga daghang wa kasabot anang balaura. So aron gyud ta malimpyo, aron po ta malig-on kinahanglan mangumpisal na devotional confession once a month. Okay. Moto ang explanation sa kumpisal once a month. Dini pod among gi-encourage nga once a month ang confession. Labi nagka ng healing and deliverance. Ikaduhang pangutana or dugang pangutana, Brad, unsa man kining generational sins o
generational curses. So last na nga pangutana bro, no? Okay. So kay 11:30 na. So ato lang tiwason na pangutana. So kanang generational sin, generational curses, maglibog ta na, daghang galibog na. Actually, dili na siya official teaching sa simbahan. Meaning dili siya dogma ba. So kana siya mga panglantaw lang na sa mga exorcist. Ang mga exorcist kadtong mga experience and learn exorcist, majority jud aning mga exorcist mituog yod nga dunay generational gitawag man generational spirit. Unsa man ni siya? Kini di ang generational curses o kanang spirit, wani magpasabot nga kung kawatan ang imong papa, ikaw bata pagkatao nimo kawatan po kadaan. Dili na boy pasabot ana ha. Ato nang iklaro. Kay kanang pagkakawatan personal man ang asa. Unya, wa po na magpasabot nga ang generational spirit gidestino na mong tanan sa impierno. Ingani din ay ang explanation ana para masabtan. Nganong na may generational curses o generational spirit? Posible nga ang atong mga katigulangan, for example, imong lolo barangan, mamamarang, na siya'y gikasabot nga daotang espiritu nga naghatag og gahom niya sa pagpamarang. Karon, ang ilang kasabutan sa yawa mauni, hatagan kanako sa tanang gahom nga imong gikinahanglan sa kondisyon nga ang imong kalag ako na ug ang tanan nga under sa imong authority ako usab nga panag-iyahon. So mao nay kasabutan. Karon ang mahitabo mao ni. Namatay ang maong mamamarang ibutang ta way ning dawat way ning sunod. Pero tungod lagi sa maong kasabutan, ang maong abyan nga espiritu nagpabilin siya sa kaliwatan. Although dili na mo mga mamamarang kay ang may ning dawat sa maong abilidad. Ang trabaho aning gitawag og generational spirit. Mong gitawag man og generational spirit kay kini siya nga espiritu, daotang espiritu maoy naghatag og kahasol sa maong henerasyon. Tungod sa maong kasabutan, ang buhaton aning espirituha tintalo niya ang tanang sakop sa pamilya. Tanang mga kadugo sa imong lolo, tanan niyang liwat, iya nang tintalon. Grabe ang kusgan kayo mga temptation ana. Tintalon sa pagpakasala aron dili ka maka-establish og tinuod nga relasyon sa Ginoo. Mo din ang mahitabo ang mga kaliwat ane way mga kasal, way pagtagad sa pagtuo sa Ginoo, mga palahubog, immoral ang kinabuhi nang gikabit-kabit, di matlato bawa mo tunhay ang kinabuhi. Wa jud mo dahon og lapad, meaning wa gyud klarong relasyon sa Ginoo. Kay nagpatintal man sila, kining termino ha, nagpatintal sa mga espiritu nga nagsulsol nila. So mo na nice ang unang mahitabo diyan naay strong temptation to sin sa maong pamilya. Unya, kung pananglit usa aning maong mga kaliwatan musunod sa kakanang naay lakang sa mga katigulangan nga nagpractice og occult, mao nay kasagaran mayawaan. Na may mga madre mayawaan lagi brad. Ang anga kaliwat man nagmamamarang unsa sa bata pa na mao man ay altar boy o di ba kanang murag assistant sa mga pamamarang, apprentice man pod. Ga-practice naman po na occultista man pod. Unsa ning hunong lang without processing. Unsa ning sod pagkamadre agyatake sa yawa. Ngano man nasuko ang yawa kay di gusto ang yawa nga dunay usa ning mga kaliwat nga aho na ka unsa mo balik ka sa Ginoo di pwede maong gustong kuha og balik. Mao nang ingon ana. Moto siya ang tubag sa generational spirit. Wa na magpasabot nga gidestino na kang kawatandaan o wagandaan. Kanang mga espirituha mutintalang kun pananglit kamo nga mga kaliwatan. Dili mo magpatintal niini kay gigamit yun nimo ang imong kabubuton nga musunod sa kabubuton sa Ginoo naabay da utang mahitabo nimo wala. Unsa may giingon diri sa Exodo 34:7 nahigugma gayod ako og nagatuman sa akong mga saad ngadto sa linibo ka kaliwatan og nagpasaylos sa mga sala og kalapasan.
So kato pa di ay kung kita mo decide nga mo sunod kita sa kabubuton sa Ginoo, panalanginan taniya pilo-pilo apan silutan ko gayod ang mga anak ug ang mga apo ngadto sa ikatulo ikaupat kakaliwatan tungod sa sala sa ilang katigulangan. Ang pasabot ane nganong silutan kining awat man. Mapurog di ta mo awat panalanginan. Pero mo awat mo nay atong ipanunod mo bitang peligro gyud nga kanang inyong mga patuo-tuo wag tangag yun na kay og inyo yun ang itudlo sa inyong mga anak na maigo gyud mo anak nga tunglo kay inyo manggipadayon tung maong sala sa patuo-tuo. Bugtoo na tanan nga patuo-tuo aron ini kabugto ana dili na mapanunod sa mga kaliwatan panalangin na hangadto sa linibo ka kaliwatan ang mapadawat nato gikan sa Ginoo. Mao na ito baga. Okay, daghang salamat Brad og daghang salamat sa nangutana. Unya at this time para na sa prayer for renouncement and consecration. So